Guys, dahil sa dalawang magkasunod na pagkatalo sa final series ay tila raw nagiging desperado na si Calvin Abueva kung kaya raw bumabalik ang dati nitong ugali na mainitin ng ulo at palaaway. Gaya na nga lang nang nangyari sa hallway ng Mall of Asia Arena kung saan ay nakasagutan ni The Beast ang misis ni Mutaw Tua. Di umano'y inismiran siya nito ngunit itinanggi ito ng misis ni Mutaw Tua at ibinalik ang akusasyon ng veteran Magnolia forward. Nauna rito, sira na talaga ang gabi ni The Beast dahil tambakol na naman ang inabot ng kanyang team laban sa SMB kung saan ay inisulto na rin niya ang SMB coach. Mag-iimbestiga raw si PBA Commissioner Willie Marcial para alamin ang punot dulo ng di magandang pangyayaring ito. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, double block ay para kay Calvin Abueva ang nangyari sa kanyang Team Magnolia at sa kumusyon na kanyang kinasangkutan at ng kanyang misis pagkatapos ng Game 2 ng Final Series. Todo bashing ang inabot ng The Beast matapos niyang laitin o pagtawanan ang pisikal na kapintasan ng SMB coach na si George Gallen. At pagkatapos nga po ng Game 2, nakasagutan pa ni The Beast ang misis ni Mutaw Tua na itinanggi nga po ng misis ni Mo. Sa halip, ibinalik nito sa kanya ang akusasyon. Si Abueva raw ang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Maalalang noong 2019 na inapatawan si Abueva ng indefinite suspension dahil sa dalawang magkahiwalay na infraction. Ang isa ay nang bigyan niya ng clothesline tackle, ang noon ay import ng talk and text na si Terence Jones at ang pangalaway ang pakikipagtalo rin niya sa isang babaeng girlfriend pala ni Ray Parks Jr. Doon sa clothesline tackle na ibinigay ni Calvin Abueva kay Terence Jones, may mga PDA fans na nagsabing okay lang daw iyon dahil binayagan naman siya ng TNT import at pagkatapos ay nagsayaw pa ito na para bang iniinsulto ang isang local player. Kaya sa sumunod na play ay gumanti si Abueva nang makakita ng pagkakataon. Saka sumayaw din siya pagkatapos. Hindi rin tayo pabor sa violence pero dapat ding maturuan ng leksyon ang mga foreign player na umaastang untouchable. Pero oo nga, may kasalanan pa rin si The Beast. Ang hindi sana dapat maulit ay yung pakikipagtalo niya sa babae. At sa pagkakataong ito, partner din pala ng kapwa niya manlalaro. Mag-iimbestiga raw si PBA Commissioner Willie Marcial upang malaman ang punot dulo ng mga pangyayari. May mga nagsasabing mukhang masususpendi na naman si Abueva, ngunit duda tayo sa balitang ito. Sa ating palagay ay walang mangyayaring suspension dahil hindi naman ganun kabigat ang kanyang naging offense. Mapagsasabihan lang siya sigurado ni Commissioner Willie Marcial at dapat ay huwag nang maulit ang ginawa niyang pang-iinsulto kay Coach George Gallen ng SMB. Hindi ginusto ng SMB coach na maaksidente sa motorsiklo at mawala ng paningin ang kanang mata. Anumang uri ng kapansanan, inborn man iyan o accident-related, ay hindi dapat idamay o gawing kantyaw sa kalaban. Bukas na ang Game 3. Ang pinakamabuting magagawa ni Calvin Abueva at ng kanyang mga kakampi ay mag-regroup, gawin ang lahat upang makakuha ng panalo sa seryeng ito. Dahil kung matatatluhan sila ng SMB bukas ay siguradong hindi na sila makakahon at malalagay ang Magnolia sa bingit ng kasaysayan bilang pang-apat na team na nasweep 4-0 sa finals. Incidentally, ang Magnolia Pure Foods noon ang pangatlong team na nakagawa ng 4-0 sweep sa finals laban sa Alaska Aces noong 2010 Philippine Cup. Si Ryan Gregorio ang coach noon ng Pure Foods. At sa itinatakbo ng mga pangyayari, mukhang ang Magnolia naman ang ilalagay ng SMB sa listahan ng mga team na nasweep sa finals. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina
Papa Kiko, Rogelio Pabilons, George Batong, Kats Aquino, Joel Atienza, Estrella Mercurio, Darnel Domingo, Angel Cabrera, Ricky Noblejas, at si Vilma Flores. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.